Siguradong magiging malaking problema ang Dallas Mavericks sa mga susunod na taon dahil sa kanilang batang lineup. Matapos kasi ang mahabang panahon ay mukhang nahanap na nila ang tamang timpla. Ito nga para kay Luka Doncic. Paano nga ba ito makakaapekto sa franchise ng Mavericks sa mga susunod na taon? Tara't pag-usapan natin yan. Matapos nga ang ilang taon na pakikipagkumpetensya dito nga ng Dallas Mavericks sa playoffs ay sa wakas nakaabot na rin sila hanggang NBA Finals. Kung iisipin kasi halos 13 taon na rin ang una't huling NBA Championship dito ng Mavericks. At ito yung panahon pa dito ni Dirk Nowitzki. Kaya naman matapos nga magretiro dito ni Dirk ay dito naman nagsimula ang era ni Luka Doncic. Itong early career dito ni Luka Doncic dito sa NBA ay hindi naging ganun kadali kaagad ang kanyang karera. Yung first appearance kasi dito ni Luka ay nitong 2019 to 2020 NBA season na kung saan nakatapat kaagad nila dito ang Los Angeles Clippers na kung saan tinalo sila dito sa 4-2 standing. Na nasundan nitong 2021 to 2022 NBA season. Sa pagkakataon na to ay tinalo nila sa semifinals ang Phoenix Suns sa standing na 4-3. At umabot sila hanggang conference finals, kaso nga lang ay tinalo naman sila dito ng Golden State Warriors sa standing na 4-1. Kaya naman muling nabigo dito si Luka Doncic na makuha nga ang kampyonato dito nga sa NBA. Naging mas masakit pa to nitong nakaraang season dahil hindi nga nakapasok sa playoffs dito ang Mavericks tapos nga maging pang-11 dito ng Mavericks sa Western Conference. Kaya naman ngayong 2023 to 2024 NBA season ay ito na ata ang isa sa pinakamagandang comeback na gagawin ng Dallas Mavericks. Unahin na natin yung isa sa pinakapanalong NBA draft din na ginawa dito ng Dallas Mavericks na si Dereck Lively II nitong 2023. Sa unang tingin dito kay Dereck Lively II ngayong NBA season ay hindi mo nga maiisip na isang rookie lang pala ito. Nasundan pa yan dito ng unti-unting paghulma dito nga ng Dallas Mavericks sa kanilang lineup. Ito nga yung matapos silang kunin naman dito nga si Kyrie Irving nitong January. Napakadaming mga NBA analysts ang hindi nga naniwala dito nga sa magiging kalalabasan ng Luka Doncic at Kyrie Irving tandem. Aaminin natin na sa unang beses na pagsasama nitong dalawang to ay hindi nga naman talaga naging madali para sa kanilang dalawa. Pero matapos nga ngayong NBA season ay masasabi natin na ito na nga bang isa sa pinakamagandang tandem ni Kyrie Irving matapos nga dito kay LeBron James. Pero matapos nga dito kay Uncle Drew ay hindi pala natatapos dyan ang pagdereporma dito ng Dallas Mavericks. Actually, kapuri-puri nga ang general manager dito ng Mavericks na si Nico Harrison dahil sa perpektong pagkakakuha niya ngayon dito sa kanilang mga players. Lalong-lalo na nitong kakatapos lang na NBA trades sa pagkuha nila dito kay PJ Washington at kay Daniel Gafford. Totoo niya na matapos nga makuha dito sila PJ Washington at Daniel Gafford ay tila nga ba na kumpleto na ang missing piece dito nga sa Avengers ng Dallas Mavericks. Perpektong-perpekto para sa hinaharap ng Dallas Mavericks dahil ang dalawang players na ito ay nag-e-edad lamang ng 25 years old. Mas lalo tuloy ngayong naramdaman ang pagdodomina ng Dallas Mavericks. Isa sa pinakapanalo talaga na masasabi ko ay yung pagkuha nila sa sentro na si Daniel Gafford. Ilang nga ba nailabas nila ang totoong kapangyarihan ng player na ito? Kaya naman kung isusuma total at kung hindi natin isasama dito si Kyrie Irving ay nag-average lamang ng halos 23 years old ang mga bagong mukha ngayon dito ng Dallas Mavericks. Napakagandang tignan sa hinaharap ng koponan ng Dallas Mavericks. Considering na nasa prime era ngayon ni Luka Doncic, gayon din ang kanyang mga kakampi. Yun, matitignan na lang natin ngayon kung magagawa nga ba ng Dallas Mavericks na matalo ang koponan ng Boston Celtics. Sa ngayon ay nasa prime era din ng kanilang koponan, lalong-lalo na itong sila Jason Tatum at Jaylen Brown.